Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, ako po si Morel, madalas kaming makinig ng mga kapwa ko security guard sa programa ninyo. At kahit pa na on duty kami ay hindi talaga namin pinapalampas ang bawat episode ninyo sa Papa Dudut Stories. Samantala katulad ng sinabi ko, ay isa akong security guard sa isang planta na nasa boundary ng Sukat at Muntinlupa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Morel. May 2 anak sa magkaibang babae. Yung isa ay nasa Amerika na kasama ng nanay niya at ang isa ay nasa pangangalaga ko. Papa Dudut, masasabi kong hindi ako swerte sa pag-ibig. Ika nga nila ay olats. Gayon pa man ay masaya na rin ako dahil may regular akong komunikasyon sa anak kong nasa Amerika. At yung isa naman ay nasa pangangalaga ko. Maganda rin po ang relasyon ko sa ina ng pangalawa kong anak. Magkaibigang matalik kasi kaming 2. Kahit na hindi naging maganda ang aming nakaraan. Samantala ay may nakilala akong isang sikyo, si Ranzo. Ewan ko ba Papa Dudut, pero mabilis ko siyang nakagaanan ng loob. Siguro ay dahil sa pareho lamang kami ng personalidad. Bukod sa pareho din kami sa ilang mga bagay tulad ng interes, paboritong pagkain, hobbies at iba pa. Ano yan? Tanong sa akin ni Ranzo habang nasa isang sulok ako. Chinecheck ang mga ireregalo ko sa aking anak. Eto, laruan lang. Ipapasalubong ko sa anak ko pag uwi ko mamaya sa bahay. Sagot ko naman sa kanya. Pagkatapos ng duty natin uuwi na ako kaagad. Nakapangako kasi ako sa anak ko na uuwi ng maaga. Maupo ka muna dito. Kanina pa kasi kitang nakikitang nakatayo . Huwag kang mag-alala. Hindi matakaw sa mata ng mga kawatan ang planta. Tingnan mo naman. Paano sila makakapagnakaw dito ang tataas ng mga bakod. Agad namang umupo sa tabi ko si Ranzo. Morel, buti at hindi pang gabi ang duty natin, no? Oo nga pare. Kahit paano nakakatulog ako ng maayos. Hindi katulad kapag gabi ako naka-duty. Hindi kasi ako inaantok sa araw . Ikaw, ilan na ba yung mga anak mo? Usisa ko pa sa kanya. Isa pa lang babae, 3 taong gulang pa lang siya ngayon. Sagot niya sa akin. Di tutok na tutok ang asawa mo sa pag-aalaga sa anak ninyo. Maliit pa kasi. Sabi ko pa sa kanya. Agad naman niyang sinang-ayunan. Mahirap bang maging binatang ama? Maya-maya'y tanong niya sa akin. Mahirap nung una kasi nung wala pa akong trabaho ako lang ang nag-aalaga sa anak ko. Yung nanay naman kasi niya ay nasa Qatar naghahanap buhay. Ngayong may trabaho na ako, hindi ko na gaanong naalagaan ng anak ko. Kaya eto, bumabawi na lang ako sa pagbibigay ng pasalubong sa anak ko kada uwi ko. Kwento ko naman sa kanya. Sino nag-aalaga sa anak mo? Sumagot naman ako. Ang nanay ko, siya na ang nagpresentang mag-aalaga nang pumasok ako sa trabaho. Pero sa kabilang banda masaya ding maging single, di ba? Halatang interesado talaga si Ranzo
na malaman ang buhay ko. Oo naman, kahit kailan kasi pwede akong maghanap ng good time. Walang asawang magsiselos o bubutaktak sa'yo sakaling umuwi ka ng gabi pagkatapos mong gumimik. Natatawa kong sagot sa kanya. Ngunit napansin kong tila nalungkot si Ranso sa sinabi ko. Buti ka pa. Nako pre, mas maganda kaya yung may sarili ka ng pamilya. Sigurado na kasi na may mag-aalaga sa'yo pagtanda mo. At saka ang kagandahan kapag may asawa ka, may katuwang ka na sa buhay. Ako, wala. Sariling sikap. Bakit? Hindi ka ba masaya sa asawa mo? O sisa ko? Pero hindi yon sinagot ni Ranso. Samantala'y naalala kong masyado palang personal ang tanong ko, kaya nagpa siya akong humingi ng paumanhin sa kanya. Okay lang kung ayaw mong sagutin. Masyado na kasing personal yung tanong ko. Pasensya na. Pare, salamat ha. Maya-maya ay sabi niya sa akin. Nagtaka naman ako sa kanyang sinabi. Ha? Salamat saan? Nagpapasalamat ako kasi ikaw yung tumulong sa akin nung una kong duty rito. Ikaw yung nagturo sa akin ng lahat-lahat. At saka kinakausap mo ko. Kahit papaano kasi, hindi ako nalulungkot habang naka-duty. Sabi niya sa akin. Yun lang ba? Naku, wala yun pre. Malit na bagay lang yun. Response ko naman sa kanya. At saka alam mo ba, isa sa mga hinahangaan ko sa iyo, yung pagiging matikas mo kapag nakasuot ka ng uniforme natin. Wika pa ni Ranso sa akin. Napangiti naman ako. Ganon ba? Sa lahat ng mga kabaro natin na nakakasama ko sa duty, ikaw talaga yung pinakamakisig. Kaya nga hindi ako naniniwalang wala kang syota Pahayag pa niya sa akin. Wala talaga akong syota ngayon. Kung sa tingin mo, ako ang pinakagwapong sikyo na nakita mo, edi thank you. Pagkatapos noon ay natawa lamang ako. Ang lakas mo mang bola pre, dagdag ko pa sa kanya. Ngumiti lamang sa akin noon si Ranso. Papadudot naging magkasundo kami ni Ranso. Kapwa ko security guard noon sa planta na tubong Legazpi Albay. Mabait kasi siya, maalalahanin, magaling makisama, at higit sa lahat ay matulungin. Naging close kaming dalawa ni Ranso na umabot sa parang kapatid na ang turingan naming dalawa. Pero papadudot, hindi pala yon ang ibubunga ng samahan namin bilang magkaibigan. Dahil isang gabi ay hindi sinasadyang malasing kami. Dahil pareho kaming dumalo sa isang party. At dahil sa sobrang wasted na si Ranso ay nagpa siya akong mag-check-in na lamang kami sa kalapit na motel. Pero isang nakakagulat na pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap. Bakit ka ba natatawa dyan? Tanong sa akin ni Ranso nang mapansin niyang natatawa ako. Paano ba naman kasi? Naalala ko yung reaksyon ng babaeng receptionist noong mag-check-in kami sa hotel. Parang alam ko na kung ano ang nasa isip niya noong mga sandaling yon. Syempre matutulog tayo sa isang kama. Baka pagkamanan tayong magsyota. Natatawa kong reply sa kanya. Pagkatapos ay kinuwento ko nga sa kanya ang reaksyon ng babaeng receptionist sa amin. Hindi niya tayo pagkakamalan. Tingnan mo naman yung itsura natin. Barako tayo pre, ang sabi ni Ranso sa akin. Natawa na lang din ako sa sinabi niya. Bala ko pa naman sanang ligawan yung chika babes na yon pag check out natin. Kaso mukhang na-turn off agad. Biro ko pa sa kanya. Pagkatapos noon ay sabay kami at magkatabing humiga sa kama. Hindi ba mag-aalala ang asawa mo niyan? Nag-aalala tanong ko sa kanya. Hindi. Ang alam kasi niya buong araw akong naka-duty ngayon. Kwento naman sa akin ni Ranso. Napailing lamang ako.
Pero mamayang kaunti ay nagkatitigan kami. Nakaramdam ako ng kakaiba noon sa aking sarili, Papa Dudut. Para ba ako nakuryente sa mga titig niya sa akin, kaya agad akong umiwas nang hindi niya nahahalata. May aminin sana ako sa iyo. Maya-maya'y panimula niya sa akin. Ngayon ko lang naramdaman to sa buong buhay ko. Ang buong akala ko, sa babae lang ako magkakagusto. Pero nagkamali ako. Sabi pa niya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Nagtataka kong tanong sa kanya. Pero sa halip na sagutin ako ay bigla niya akong hinalikan sa labi. Siyempre nagulat ako pero ang pinagtataka ko lang ay hindi ko nakuhang magalit sa kanya. Bakit mo naman ginawa yun? Tanong ko sa kanya habang kalmado. May gusto ko sa iyo matagal na. Patawarin mo ako, Morel. Pero matagal na kitang inaasam. Matagal ko nang gustong makasama ka sa kama ng tayong dalawa lang. Pagtatapat niya sa akin. Ganun ba? Nagtaka naman si Ranso sa reaksyon ko. Hindi ka nagagalit? Ang ine-expect ko sa iyo ay aawayin mo na ako at lalayo ka sa akin. Aniya. Bakit ko naman gagawin yun sa iyo? Yun ba ang gusto mong gawin ko sa iyo? Tanong ko sa kanya. Umiling naman siya bilang sagot sa akin, Papa Dudut. Akala ko kapatid ang turing mo sa akin. Akala ko simpleng kumpare lang ako sa iyo. Wala akong kaalam-alam na matagal mo na akong pinagpapantasyahan. Pagpapatuloy ko. O Morel, matagal na kitang pinagpapantasyahan. Pagkatapos noon ay muli niya akong hinalikan. At sa puntong iyon ay wala akong naging violent reaction. At sa halip ay parang nagustuhan ko pa ang ginagawa niya sa aking mga labi. Hindi nagtagal ay nag-response na rin ako. At doon na nga nangyari ang hindi inaasahan. Papadudot naging mabilis ang mga pangyayari dahil pagkatapos noon ay bigla na lamang kaming nagkaroon ng patagong relasyon. 9 na buwan halos inabot ang relasyon namin na walang nakakaalam kahit na ang asawa ni Ranso na si Christine. Samantala ay kilala ako ng asawa ni Ranso bilang katrabaho at kaibigan. Pero hindi nagtagal ay parang nagiging selosa ang asawa niya sa akin. Hanggang sa isang araw. Saan bang lakad ninyo ng asawa ko? Seryosong tanong sa akin ng asawa ni Ranso. Pupunta kami sa party ng isang katropa namin. Hindi ko alam ang isasagot ko noon sa kanya, kaya kung ano na lamang ang lumabas noon sa bibig ko. Napataas naman ang kilay ni Christine sa sinabi ko. Party ng katropa? Ang sabi sa akin ni Ranso, pupunta raw kayo sa Lamay. Nagulat naman ako at hindi ko alam noon kung ano ang isasagot ko sa kanya. Saan ba talaga kayo pupunta ng asawa ko? Seryosong usisa pa sa akin ni Christine. Mrs., pupunta po talaga kami sa party ng katropa namin. Kaya po siguro hindi sinabi sa inyo ni Ranso. Yung totoong dahilan baka natatakot lang po siya. Na baka hindi niyo siya payagan. Magalang kong sagot sa kanya. Wala akong kontrol sa asawa ko. Lahat ng gusto niya nasusunod. Anong oras ba kayo uuwi ng asawa ko? Magpapagabi ba kayo? Tanong pa niya sa akin. Baka po, tipid kong sagot. Nag-iingat ako kasi baka kung ano pa ang lumabas sa bibig ko. Bakla ka ba? Diretsang tanong ni Christine sa akin. Nagulat naman ako sa kanyang diretsahang pagtatanong. Ako bakla? Sa palagay niyo ba mukha akong bakla? Medyo defensive kong sagot. Hindi po ako bakla, misis. Bakit niyo po ba naitanong sa akin yan? Morel, tatapatin na kita ha. May nadiskubre kasi ako sa asawa ko. Nung buksan ko kasi ang wallet niya kanina para kumuha ng pera. Nakita ko yung litrato mo. Mukhang iniingat-ingatan talaga niya. At ang pinagtataka ko, bakit litrato mo ang nasa wallet niya at hindi yung litrato ko? Asawa ko ni Ranso. Dapat litrato ko ang nandun.
Baka naman po kaya nandun ang litrato ko sa wallet niya. Kasi parang souvenir. Hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin ko o ikakatwiran sa mausisang si Christine. Nakita ko sa likod ng litrato mo na may nakadrawing na puso. Wala ba talaga kayong relasyon ng asawa ko? Kumpronta pa niya sa akin. Diyos ko naman, misis. Wala po. Pagtangki ko sa kanya habang pinagpapawisan sa noo ng malagkit. Papadudot nagpatuloy ang lihim na relasyon namin ni Ranzo, pero nagdoble ingat kami kasi nakakahalata na noon ang asawa niya. Madalas ding maikwento sa akin ng kaibigan, karelasyon ko, na ako ang madalas nilang pag-awayan. Siyempre nakakaramdam ako ng labis na guilt at minsan ay iniisip ko na dapat sigurong ihinto na ang aming sekretong relasyon. Pero masigasig si Ranzo at ayaw niya talaga akong hiwalayan. Hanggang sa isang araw ay nahuli na lamang kami ni Christine na nagsisiping kami ng asawa niya sa isang mumurahing motel. Papadudot pagkatapos kaming mabuking ng asawa ni Ranzo, ay hindi na naging tahimik pa ang relasyon namin. Naging madalang na ang komunikasyon namin. Madalas ko ring nababalitaan na palagi nag-aaway na ang mag-asawa ng dahil sa akin. Dahil doon ay binagabag na ako ng konsensya. Hindi ko man gustuhin pero nang dahil sa akin at nang dahil sa pag-ibig ay mayroong isang pamilya na masisira. Papadudot. Makalipas ang ilang araw simula nang mahuli kami sa akto ng asawa ni Ranzo na si Christine ay nabalitaan ko na lamang mula mismo kay Ranzo na hiniwalayan na niya ang asawa niya. Tumutol ako noon. Kahit na nakiusap na sa akin noon ang kasintahan ko na magsama na raw kami. Pero hindi pa rin napigilan noon si Ranzo sa desisyon niyang lumayo na sa kanyang pamilya para ipagpatuloy ang relasyon naming nasimulan. Samantala noong araw ding yon ay isang pangyayari ang inaasahan ko nang magaganap. Morel, pwede ba kitang makausap? Seryosong tanong sa akin ni Christine. Nagulat naman ako pero nagpa siya akong i-entertain ang pagpunta niya sa workplace ko. Bakit hindi pumasok si Ranzo? Tanong ko sa kanya. Umalis si Ranzo. Umalis na siya sa bahay namin. Hindi na raw siya babalik. Naiiyak na kwento ni Christine sa akin. Saan daw siya pupunta? Usisa ko. Nagtaka naman sa akin ang babae at hindi mo alam? Hindi mo alam kung saan siya pupunta? Hindi. Diretsyong sagot ko. Sa'yo. Sa'yo siya pupunta, Morel. Nagsisimula ng mag-hysterical noon si Christine at agad ko naman siyang pinigilan sa pamamagitan ng pagyakap at pag-alo sa kanya. Hiniwalayan ako ng asawa ko ng dahil sa'yo. Iniwan ni Ranzo ang pamilya niya ng dahil sa kagagawan mo. Paninisi pa ni Christine sa akin. Mrs., pasensya na po pero hindi ko po alam yan. Senserong paghingi ko naman ang paumanhin sa asawa ng karelasyon ko. Kinausap ako ng asawa ko. Pinagtapat niya sa akin na mahal ka raw niya. Sabi nga niya sa akin, isa lang daw ang minamahal niya ng sobra at ikaw daw yon. At alam mo ba? Mas pipiliin pa raw niyang sumama sa iyo kesa sa amin ng anak niya. Handa raw niya kaming iwanan ng anak niya para lang sa iyo. Biruin mo, nasabi yon sa akin ng asawa ko. Pagtatapat pa niya sa akin. Nakaramdam naman ako ng sobrang guilt dahil sa aking narinig. Ganon ba? Samantala ay nagpatuloy lamang si Christine. Hindi bakla ang asawa ko. Alam ko na hindi siya bakla. Pero simula nung magkakilala kayo para siyang pinaglaruan ng tadhana. Hindi raw niya akalain na may in love siya sa'yo. Maski ako ay ganon din. Hindi naman ako bakla pero bigla ako na lamang siyang minahal ng ganito. Pareho nga kami. Iisa pa lang ang minahal ko ng ganito at yun ay ang asawa mo. Pag-amin ko naman sa kanya. Sa kabilang banda ay hindi tumigil sa pag-iyak si Christine kahit na inaalo ko na siya. Morel, mahal na mahal ko ang asawa ko.
Buong buhay ko ay nilaan ko na sa kanya. Siya na ang naging buhay ko. Naging mundo ko. Kapag nawala siya ay para na rin nawala ang saysay ng buhay ko. Kapag inagaw mo siya sa akin ng tuluyan, para mo na rin akong pinatay, Morel. Hindi ko kakayanin na mawala sa akin ang asawa ko. Sabi pa niya sa akin. Pareho lang tayo nagmamahal kay Ranzo. Pero agad na sinagot niya ang sinabi kong yon. Pero mas nauna ako sa iyo at naniniwala akong mas niligaya sa akin si Ranzo kasi babae ako. Lahat ng pangangailangan ng isang lalaki kaya kong ibigay. Ikaw, hindi sa iniinsulto kita. Pero ano ba ang kaya mong ibigay sa akin? Kapwa kanya lalaki. Yung pagtatalik ninyo, init lang yan ang katawan. Hindi yan pagmamahal. Morel, kahit kailan, hindi tumatagal ang ganong klase ng pag-ibig. Ang lalaki ginawa para sa babae, hindi sa kapwa niya lalaki. Giit pa niya sa akin. Naintindihan ko kayo, misis. Kaso ang masasabi ko lang ay hayaan niyo na lang mamili si Ranzo. Kung kanino niya gustong sumama, pahayag ko naman sa kanya. Sa puntong iyon ay muling nag-hysterical si Christine. Morel, makonsensya ka naman sana. Huwag mong agawin ang isang bagay na alam mong pag-aari na ng iba. Akin na si Ranzo. Pag-aari ko na siya. Humanap ka na lang ng ibang mamahalin. Huwag ang asawa ko. Pakiusap, Morel. Pakiusap, hiwalayan mo na ang asawa ko. Matakot ka sana sa Diyos. Huwag mo kong agawan ng asawa. Huwag mong agawin ang ama ng anak ko. Morel, please. Maawa ka sa amin ng anak ko. Kung gusto mo ay luluhod pa ako sa iyo ngayon. Agad namang lumuhod si Christine habang inaalalayan ko siya agad na tumayo. Nakikiusap na ibalik mo sa akin ang asawa ko, Morel. Nakikiusap ako sa iyo. Ibalik mo sa akin si Ranzo. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Maawa ka sa akin, pakiusap. Yon ang madamdaming pagmamakaawa sa akin ng asawa ni Ranzo. Papadudot pagkatapos noon ay naguluhan ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kung susundin ko ba ang tama o ipagpapatuloy ang mali. Mahal na mahal ko si Ranzo. At hindi ko siya basta pakakawalan dahil bahagi na siya ng buhay ko. Pero nakokonsensya din ako dahil alam kong mali ang ginagawa ko. At hindi ko dapat agawin si Ranzo sa pamilya niya. Dahil doon ay humingi ako ng tulong sa aking pinagkakatiwalaang kaibigan. Walang iba kundi ang ina ng aking anak na si Ellie. Ellie, mahal ko siya. As in mahal na mahal. Hindi ko na siya kayang pakawalan. Kasi kapag ginawa ko yon, siguradong mawawala na ng saysay ang buhay ko. Pagtatapat ko sa kanya. Pero hindi ko sinabi sa kanya na lalaki ang aking lover. Ang pag-ibig talaga, no? May anak na ba yung syota mo? Tanong naman niya sa akin. Oo, at ikinuwento ko sa kanya na kasalang karelasyon ko. Dapat nga talaga nahiwalayan mo na yan. May pamilya na pala ang syota mo. Morel, wala kang laban dyan. At saka wag mong sirain ang pamilya nila. Marami ka pang makikita na higit dyan sa jowa mo. Morel, makinig ka sa akin. Alam kong hindi ka makasariling tao. At tandaan mong may mga anak ka. At isa nga yung anak natin. Isipin mo kung kay Totoy kaya mangyari yon. Anong mararamdaman ng anak mo kapag iniwan mo sila ng nanay niya para dyan sa bagong jowa mo? Siyempre masasaktan si Totoy. Yung anak ng kasintahan mo, ganun din ang mararamdaman oras na naghiwalay ang mga magulang niya nang dahil sa'yo. Morel, nangyari na to minsan sa anak natin. Tama na. Huwag mo na sanang ulitin pa. Yon ang mga advices na ibinigay ni Ellie sa akin noong araw na yon. Kaya pagkatapos noon ay nagpasya na akong kausapin si Ranzo. Naawa na ako sa pamilya mo. Naawa na ako doon sa anak mo. Siguradong iniisip niya na kaya siya nawala ng ama kasi inagaw kita sa kanya. Paliwanag ko kay Ranzo nang sabihin ko sa kanya ang aking pag-aalala.
Mahal kita pre. Alam mo naman yan, hindi ba? Insist niya sa akin. Alam ko, kaso pre may mga masasaktan sa relasyon natin. At nakukonsensya na ako sa totoo lang. Mahal kita pero mali tong ginagawa natin. Paliwanag ko pa sa kanya. Hindi Morel. Hindi malito. Pagtutol ni Ranzo sa aking sinabi. Pare sabihin mo sa akin, sa tingin mo hanggang kailan tatagal tong relasyon natin? Sa palagay mo ba aabot tayo ng habang buhay? Tanong ko noon sa kanya. Pero mabilis ko yung kinontra at pinaliwanag ko sa kanya ang realidad. Walang panghabang buhay sa ganitong relasyon Ranzo. Pare, itanggi man natin o hindi, babae pa rin ang hanap ng katawan natin. Babae pa rin ang kumukumpleto ng lahat ng pangangailangan natin. Ginawa tayong mga lalaki para mahalin ang mga babae, hindi ang kapwa natin lalaki. Huwag mo naman sabihin yan, pagtutol niya sa sinabi ko. Pero nagpatuloy lamang ako sa pagsasalita. Hindi ako tutol sa ganitong relasyon pero pare, isipin mo, may pamilya ka na, may asawa ka nagmamahal sa iyo ng tapat. Handa niyang ialay sa iyo ang buhay niya. Para hindi ko kayang pantayan ang pagmamahal sa iyo ng asawa mo. O sabihin na nating mahal natin ang isa't isa sa ngayon. Pero paano na bukas? Paano tayo nakakasigurado na mahal pa rin natin ang isa't isa sa mga darating na panahon? Ang punto ko Ranzo, yung relasyon natin, walang kasiguraduhan ng relasyon natin. Samantalang si Christine meron na. Kaya mas mabuti siguro na bumalik ka na lamang sa pamilya mo. Yon ang huli kong sinabi sa kanya noong araw na yon bago ako nag-decide na tapusin na ang aming relasyon. Pero papadudot hindi tinanggap ni Ranzo ang paghihiwalay namin. Kaya't nagkasundo kami na bumalik siya sa kanyang pamilya habang ipinagpapatuloy pa rin namin ang aming relasyon. Pero mas naging komplikado lang ang lahat para kay Christine. Dahil doon ay sinubukan kong umiwas na lamang kay Ranzo. Pero hindi ko rin napigilan ang sarili ko. Ayaw ng isang bahagi ng isipan ko na makipagkita kay Ranzo, pero ang isang bahagi ay pilit akong inuudyukan na makipagkita sa lalaking mahal ko. Sa huli na naig ang isang bahagi at hindi ko makontrol. Dahil ang pagkikita namin ni Ranzo ang siyang kumumpleto sa buhay ko. Kaso papadudot, habang tumatagal ay lalong lumalala ang sitwasyon. Sa puntong iyon ay tuluyan nang nasira ang pamilya ni Ranzo at labis akong nakonsensya doon. Hindi ako pinatulog noon at palaging yon ang nasa isipan ko. Yung pagmamakaawa ni Christine at yung pag-iyak ng anak nila. Lahat ng yon ay pumasok sa isipan ko. Halos mabaliw ako noon papadudot. Kaya para matigil na yon ay nagpasya na akong gawin kung ano ang tama. Tuluyan ko nang tinapos ang lahat sa amin. Kahit pa napakasakit sa aming mga puso. Samantala ibinalik ko na lamang ang dati kong buhay. Tinuong ko na lamang sa anak ko ang atensyon ko. At si Ranzo naman ay nag-resign na sa kanyang trabaho at isinama na niya ang kanyang pamilya sa Bicol para doon na tumira. Sa ngayon ay wala na akong balita sa kanya pero palagi pa rin siyang nasa panalangin ko na sana'y maging masaya na ulit sila sa piling ng bawat isa. Papadudot, pilit kong nagpapakasaya sa buhay ko ngayon kahit na alam kong kulang na ito. Mahal ko pa rin si Ranzo ngayon. Oo, isa pa lamang ang minahal ko ng ganito. Papadudot, maraming salamat po sa pagbasa ninyo ng liham ko at sana po ay marinig ko ito sa radyo o ma-upload mo sa Papadudot YouTube channel. Matagal na akong subscriber ng channel mo at palagi akong nakikinig sa mga tinatampok mong istorya. God bless and more power sa inyo. Lubos na nagpapasalamat, Morel. Hindi lahat ng pag-ibig ay dapat na ituloy. Merong pag-ibig na dapat na ihinto, lalo na kung maraming buhay ang nasisira. Kailangang ihinto ang pag-ibig, lalo na kung nakagagawa na ng maling desisyon sa buhay.
Sa kaso ng love story ni Morel at ni Ranzo, kailangan na yung itigil dahil marami nang nasasaktan at nasisira ang buhay at lalo na kung hindi kayo masyadong sigurado sa inyong mga nararamdaman. Oo, madalas nating sabihin na ipaglalaban mo ang pag-ibig ninyong dalawa at huwag magpapaapekto sa mga sasabihin o pagtutol ng iba. Pero hindi sa lahat po ng pagkakataon. May mga pag-ibig na dapat ihinto at isa ito sa mga yon. Hindi naman natin sinasabi na masamang magmahal ka ng kapwa mo, lalaki o babae, pero magmahal tayo nang alam nating makakakontribute sa ating pag-unlad emotionally. Muli maraming salamat sa iyo, Morel, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut YouTube channel and Spotify. God bless. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut family. At syempre huwag kalimutan na mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.